doon natin makikita yung providence ng Diyos at kung paano ginagamit ng Diyos yung mga tao para sa kanyang kaluwalhatian at upang dalhin yung reformation at maging kung paano naging instrumento yung mga nauna sa atin. Kaya tayo ngayon ay nakikinabang sa kanilang mga nagawa. Pero of course, yun ay lahat ay sa pagkilos ng Panginoong Diyos. And it is always for the glory of God. Pero this time, ang pag-aaralan natin ay buhay ni William Tyndale at yung kanyang great work ng translation. And I know familiar kayo dito kay William Tyndale. So, before we start, ay po muna yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras po ito as we study the life of William Tyndale. Lord, tulungan mo kami na makita yung iyong providence sa kanyang buhay at maging yung kanyang contribution at kung paano mo siya ginamit, Panginoon, para magkaroon ng reformation sa inyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Okay? So, sabi ni Nick R. Needham sa kanyang book na 2,000 Years of Christ's Power, Tyndale's translation was a masterpiece. Working from Erasmus' Greek text, the Latin Vulgate, and Luther's German version, Tyndale produced a fresh and original rendering of the New Testament, which formed the basis of virtually all English New Testaments until the 20th century, including the authorized or King James Version. Kaya hindi pwedeng i-claim ng mga KJV onlyists na ang King James is the only inspired Bible or yun lang ang translation na dapat gamitin dahil para sa kanila kumbaga parang ito ay perfect. But actually, yung mga words na ginamit, marami ay galing doon sa translation ni William Tyndale. So let us look at the early life and academic pursuit of William Tyndale. So Tyndale's exact date of birth, place of birth, and youth life was shrouded in obscurity. Medyo walang gaanong record ang kanyang youth life. Pero siya ay pinanganak sa Gloucestershire, England in 1494. So this is an era of discovery and reformation in Europe. Kumbaga nagsisimula na yung reformation sa Europe. And he was born into a wealthy family, and by God's providence, he acquired an excellent education. So makikita natin doon na kapag gagamitin ka ng Diyos, sigurado ipiprepare ka ng Panginoon doon sa ministry na ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. So, he acquired an excellent education which later would be used by God to advance the gospel and the cause of reformation in England. Sa panahon natin ngayon, I believe that we are fully aware sa relativism. Ibig sabihin nito is kung ano yung paniniwala mo, so yun yung truth para sa iyo. Kaya madalas sa narinig, this is my truth. Kung hindi sila naniniwala sa absolute truth, pag sinabing absolute truth, hindi ito nagbabago. Bago ang panahon, magbago ang kultura, hindi nagbabago. Ano yung absolute truth? The Word of God. The infallible and inerrant Word of God. Kasi ang Scripture, hindi yan nagkakamali dahil yan ay galing sa Diyos. Maring sabihin ng iba na may error ang Word of God, pero tandaan natin, ang meron ng mga pagbabago dyan is yung mga spelling or yung mga certain words na hindi naman naka-affect sa overall message ng
non-scripture. At alam yan ng mga archaeologists and the scientists. Alam nila yan na talagang trustworthy ang Word of God. Ayaw lang tanggapin ng iba. Okay? So, sa panahon natin ngayon, lagi sinasabi ng mga tao, do not impose your belief sa akin. Paniniwala mo yan, so huwag mong i-impose sa akin yan. Ito yung aking paniniwala. But sa ganung paraan, sinasabi din nila that meron akong absolute proof. Kasi pinipilit mo yung paniniwala mo, huwag mong ipilit yung paniniwala mo. So, kaya there is something na hindi talaga maaari ang relativism. Then, kinaharap din natin yung pluralism. So, ito yung mga coexist na mga religions. Sa bawat sa society, may iba't ibang religion. So, kung ang religion mo ay iyan, so, tanggap namin dahil yan ang gusto mo. Pero tandaan natin yung exclusivity ng Christianity. Na there is no other salvation kundi sa pamagitan ng ni Jesus Christ. And there is only true religion and there is only true church yung itinatag ng Panginoong Kristo. So, paano natin malalaman yun? Kapag ang isang church ay nagtuturo ng salita ng Diyos, yung talaga po ang sinasabi ng Biblia, doon natin malalaman that is a true church. So, then William had two brothers, Edward and John. Both of them joined the cause of Reformation. Yun na yung magkakapatid, John possessing and distributing the Bibles, while si Edward naman ay maraming iniwan o pinawa ng mga books na inilagay niya sa kanyang last will and testament. Kaya yung mga susunod na magiging pastor at maraming naipong libro ang isang pastor, mapalad yung pagmamana nun. Medyo hindi na kayo magagastusan. Lalo ngayon, masyadong mahal ang books ngayon. In 1506, William Tyndale, sa edad na 12, entered Magdalene School, the equivalent of a preparatory grammar school in Magdalene College sa Oxford University. So, Tyndale entered Magdalene College where he learned grammar, arithmetic, geometry, astronomy, music, rhetoric, logic, and philosophy. He was a man, brilliant and gifted linguist. So, Tyndale earned a bachelor's degree in 1512 and a master's in 1515. Before leaving Oxford, he was ordained into the priesthood. He learned theology at this university. However, it is unprofitable speculative theology. Yun nga lang, problema, yung natutunan niya sa kanyang pag-aaral ay hindi yung talagang theology na itinuturo o galing sa Biblia, kundi speculative, kung magagawa-gawaan ng mga tao. So, tandaan natin, mahalaga ang salita ng Diyos. Mahalaga ang theology. Sabi nga ni Matthew Henry, kung di ako nagkakamali, may isang nagsabi na theology, a church without theology is a church without heaven. Kaya kahit iniisip natin na alam na natin yung doctrine ng Scripture, kaya matagal na tayo, but still we need to refresh our mind and our soul through the study of God's Word. And of course, benefits din, malaki din ang benefit na nagbabasa tayo ng iba ring mga books na sinulat ng mga godly men and even godly women na pinili ng Panginoon Diyos para magamit yung kanilang writings para tayo ay makatulong
sa papunawa natin sa salita ng Diyos at maging kalakasan din natin sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. So, sa Cambridge University, nung siya ay nag-aral, sabi ni John Fox, spending his time, he removed from thence to the University of Cambridge, where after he had likewise made his abode a certain space, being now further refined in the knowledge of God's word, leaving that university. So sa university na ito, sa Cambridge University, kung saan maraming mga Puritans din ang nagtuturo nito. Kasi during their time, ang mga pastors sa England, especially Puritans, ay professors din, lalo na sa Cambridge University. So, according to David Daniel, is the only reference of William in Cambridge between 1517 and 1521. So, yun lang ang record. Kumunti lang ang record ng kanyang life sa Cambridge University. Pero, malaki ang naging ambag nito sa kanyang spiritual life at pagkatuto sa tamang theology. So, Tyndale's translation work and writings, tingnan po natin ito. In 1521, Tyndale worked as a tutor for the wealthy family of Sir John Walsh at Ethel Sudbury. So, during this time, he had the time na makapag-aral at ma-digest niya yung Greek New Testament na ginawa ni Erasmus. So, si Erasmus is a humanist, pero hindi sabihin na humanist ay pang-tao yung pananaw. During that time is iba yung kahulugan nun. He also preached regularly in the little church of St. Adeline. Here, he realized that England would never be evangelized with the Latin Bible. So, nag-start na yung kanyang desire at yung naiisip niya na hindi magkakaroon ng pagbabago o reformation sa England kung hindi naintindihan ng tao. Kung hindi naintindihan ng mamamayan ng England. Parang sa ating bansa, di ba, ng panahon ng Kastila, bawal ang merong Bible. At Latin pa nga ang misa nila. So, hindi rin naman naintindihan ng tao ang sa misa. But ang nakakalam mo doon, walang Biblia sa panahon na ito. Okay? Pero may nakalusot. At isang pare na noong nabasa niya ang salita ng Diyos, parang Martin Luther na nalinawan, at noong nagmimisa sa Pilipinas, panahon ng Kastila, sabi niya, ang Biblia ay sa demonyo daw. Pero noong binasa niya talaga ang salita ng Diyos, doon siya nalinawan at sinabi niya na ito ay parang fountain of life na nag-spring yung buhay. So, ang sabi niya, maaaring ito yung muling pagkikita natin, sabi niya sa parish church na. So, yun na, huli nga, at siya kailangan tumakas. If I'm not mistaken na, Singapore, and then pumunta siya sa Europe, at doon niya nakilala yung isang Baptist preacher. Okay? And then, I think the first translated na Bible is sa Pampanga. Pangasinan. Yeah, thank you. Pangasinan. 1901. Taga Pangasinan. Nakita ni Pastor Fidel. Okay. Mabuti po natatandaan niyo yung mga ganyan. So, in 15, okay, so local priest came to die at Walsh Manor, and Tyndale witnessed the ignorance of the Roman clergy. So nakita niya yung mga maling turo ng Roman Catholic at yung mga practices itong mga paring ito. So, sabi ni John Fox, we were better to be without God's laws and the popes. Master Tyndale, sabi niya sa book niya, ni John Fox, hearing this, full of godly zeal, and not being the blasphemous saying, kasi may kausap siya doon na
ang mga pare. At ang sabi ng mga pare, we were better to be without God's laws than the popes. Mas mabuti pang mawala yung word of God kaysa mawalan kami ng Pope, ng Santo Papa nila. Sabi ni Tyndale, I defy the Pope and all his laws. Then he added, if God spared him life, ere many years he would cause a boy that grieved the plow to know more of the scripture than he. So, ang sinasabi ni Tyndale, kung ako bibigyan pa ng buhay ng Panginoon, mas gusto kong dalhin ang salita ng Diyos sa isang pangkaraniwang tao. So, doon na nagsisimula yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Nagkaroon na ng zeal na talagang gusto niya ibigay o i-translate ang Word of God o ang Biblia para mas maintindihan ng kanilang kababayan. So from this point forward, Tyndale is determined to fulfill his task of translating the Bible into English so that England will understand the truth of the Scripture. Yun ang nais niya, maintindihan ng taga-England yung Scripture. Kasi kung hindi naintindihan ng tao ang Biblia, hindi niya malalaman ang kaligtasan. In 1523, Tyndale traveled to London to get an official authorization for his translation project. His request was declined kasi bawal sa England ang Bible. Bawal i-translate ang Bible ng panahon na yun. Krimen kapag ginawa mo or i-translate mo ang Bible into English. Then, Cuthbert Tunstall opposed Tyndale's translation, fearing an upheaval in England once the Bible has been translated into English. He knew that it would cause the spread of Reformation and challenge the Catholic Church. Kaya in-oppose niya ng matindi kasi alam niya maring mamulat ang buong England sa katotohanan at baka lumaban ito sa Roman Catholic. At iyon ang ayaw nilang mangyari. So Humphrey Monmouth, when he heard Tyndale's preaching, became his patron. Tyndale considered that he must leave his homeland to accomplish his translations project. So itong taong ito, nakatuwang ni William Tyndale sa pagka-translate. Pero kailangan niya na umalis ng England para magawa na yun. Kasi kung hindi, maaari siya ma-aresto at makulong at masintensyahan ng kamatayan. In April 1524, Tyndale, about age 30, sailed to the continent to work on his translation and publishing work. He was doing so without the monarch's consent, a clear violation of the English statute. So nakita niyo dun sa age niya, 30. So, kung titignan po natin, kahit anong edad mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. At hindi ko mo halimbawa, naligtas ka na may edad na, may narinig ako noon na sana nung bata ka. Well, hindi nagkamali ang Diyos. Always in His perfect timing. Kaya, kung tinawag ka ng Panginoon sa ganitong edad, patuloy kang gagamitin ng Diyos, patuloy kang papalakasin ng Panginoon. At alam naman yan, kung kailan natin makukumpleto ang ating mission. So, Tyndale became a fugitive and outlaw. So, hinahanting siya. He left his country without assurance of returning. He was an exile until his arrest. He arrived in Hamburg, Germany. First went to Wittenberg. At doon niya na-meet si Martin Luther. And then, here, Tyndale began the work of translating the Greek New Testament into English. Dahil siya nga ay magaling na linguist, nagawa niyang i-translate from the original language. Yon ang uniqueness ng Tyndale's translation.
Aside from the words na ginamit niya, na parang kumbaga naging vocabulary din at ginamit sa even with kay William Shakespeare ng mga writings. In August 1525, Tyndale arrived in Cologne where he completed his first translation of the New Testament. In the spring of 1526, Tyndale started to smuggle his English New Testament into England in bales of cotton. So, nagpasok siya ng mga Biblia sa England kahit bawal. Okay? So, when Tyndale's underground circulation was discovered, the Archbishop of Canterbury and the Bishop of London ordered all the copies of Tyndale's New Testament to be burned. So, Herman Ring was buying and destroying all of Tyndale's New Testament. Kumbaga, binibili ni Herman Ring kasi mayaman negosyante. So, binibili niya yung mga copies ng New Testament para sunugin. But, kaso, ang naging resulta noon, nagkapondo pa sila William Tyndale para mag-produce pa ng marami pang mga copies ng New Testament. So, Tyndale remained in Marburg. He began translating the Pentateuch from Hebrew to English, and he also worked on revising his New Testament. So, knowledgeable siya sa Hebrew and Greek. Thomas More, a devout and intelligent Roman Catholic, who was the Lord Chancellor of England, was commissioned by King Henry VIII to attack Tyndale at siraan si Tyndale. So, makikita natin kapag ikaw ay matapat at natingkod sa Panginoon and you never compromise your faith, sigurado that the devil will never stop attacking you and he will use somebody to malign you para sirain ang iyong reputation o i-discourage ka. Pero sa mga mahilig magbasa ng Christian history, makikita natin yung very inspiring na mga buhay nila. Okay? Kaya sa mga hindi pa o hindi mahilig o hindi pa nakapagbabasa ng Christian history, it's time to read Christian history. Like yung church in history in plain language. That is a good book about history. And then yung 2,000 years, ilang volumes yung I think like that. Okay? So, in November 1530, Thomas Cromwell, a counselor to the king, tried to sway Tyndale. He commissioned Stephen Vaughan, a merchant, to find Tyndale and persuade him to return to England and promised that he would be welcomed by the king with mercy. But Tyndale still sang one no to allow the English Bible in England. King Henry VIII eventually refused. Kahit anong ikalat nila, basta isa lang ang kondisyon. Babalik siya sa England, pero papayagan ang translation ng New Testament o ng Bible. Pero hindi pumayag si King Henry VIII. So, actually, kasi si King Henry VIII ay outward lang ang pagiging Protestant niya. But his mind and soul is still a Roman Catholic. Alam naman natin kung bakit umalis ang England sa Roman Catholic dahil hindi na payagang makipag-divorce si King Henry VIII. So, in early 1534, Tyndale lived in Antwerp with Thomas Pins. He was sent to complete his work. So, a high official in the church paid Harry Phillips a huge amount of money to hunt the fugitive Tyndale. When he was able to establish a friendship with Tyndale and gain his trust. So, nahanap naman niya at nakuha niya yung tiwala ni Tyndale. Kumbaga, pinakita niya na siya'y isang mabuting kaibigan kay Tyndale. But one day, he lured Tyndale into a narrow street.
So, kumbaga niyaya niya doon sa isang makipot na daan sa England, sa lugar na yon, and where the authorities arrested him. So, pinagkanulo siya noong, yun na, yung si Thomas Beans. After 12 years, Tyndale was captured. Tyndale was imprisoned in the castle of Belforde, 6 miles north of Brussels. There he wrote another treatise, Faith Alone Justifies Before God. So he requested to permit him to have his Hebrew Bible, Hebrew grammar, and Hebrew dictionary to pass the time in that study, but his request was junk. Tingnan ninyo, yung kanyang zeal and passion na kahit nakakulong, ay talagang gusto niya pang magpatuloy doon sa ginagawa niya para sa Panginoon. Minsan, pagka nakakaranas ng discouragement, minsan parang gusto natin tumigil na. Pero look at Tyndale. Kahit gano'n ang kalalagayan niya, andun pa rin yung zeal for God. At laging ipanalangin natin na yung zeal na yun ay laging mag-umapoy sa atin. Na kailangan pa rin natin dalhin ang salita ng Diyos sa mga tao. Kasi marami pang hindi nakakaalam ng katotohanan. Minsan may maling kaisipan na gusto mo maging missionary, pero doon sa ibang bansa o sa tribe. Dahil doon ay may mga unreached people. Pero tandaan nyo, yung mga unreached people ay nasa ating paligid lang, mga kapatid. Mga unreached people are those na hindi pa nakakakilala sa Panginoon sa Kristo. Ito yung hindi pa nakakalam ng katotohanan. Kaya kung meron man sa inyo ng mga ngarap na maging missionary, you better start here. Kasi napakarami pang kailangan abutin. So, in August 1536, Tyndale stood on trial. The prosecutor presented many charges against him, and he was condemned as a heretic. So, ibig sabihin, hinatulan siya na isang taong nagtuturo ng maling turo. So, brought forth to the place of execution, he was tied to the stake, strangled by the hangman, and afterward also with fire. So, binikti siya doon habang nakatali, at then after that, sinunod siya. At ito ay nangyari sa billboard noong AD 1536. Crying at the stake with a fervent zeal and loud voice, Lord, open, bago mamatay si Tyndale, look, ang prayer niya, Lord, open the King of England's eyes. Kita niyo yung faithfulness ng mga ministers ng Panginoong Diyos na ang laging nasa isip pa rin ay yung magagawa pa niya para sa kabubuti ng iglesia. Kaya kasi Apostle Paul, ano ang sabi niya doon sa Philippians, mas kung sa kanya lang, mas mabuti na nasa piling siya ng Panginoon. Pero, nahati ang kanyang puso dahil mas gusto pa rin niyang manatili na buhay para sa iglesia. So, nakita natin yung buhay ni Tyndale, yung kanyang burning desire pa rin na kahit naharap na siya sa kamatayan, ay andun pa rin yung kanyang desire na magkaroon ng revival and reformation sa England. So, sabi ni David Daniel sa kanyang book na William Tyndale Biography, in his Bible translation, Tyndale's conscious use of everyday words without inversions in a neutral word order and his wonderful ear for rhythmic patterns gave to English not only a Bible language but a new prose. Ganong kagaling si Tyndale pagdating sa language. England was blessed as a nation in that the language of its principal book
as the Bible in English rapidly was a fountain from which flowed the lucidity, subtleness, and expressive range of the greatest prose thereafter. Nick R. Needman, Tyndale's theological writings are the most important of any produced by the English reformers in Henry VIII's reign. Three notable works were the Parable of the Wicked Man, sa mga sinulat niya, a lyrical exposition of justification by faith, heavily reliant on Luther, the obedience of a Christian man, which glorifies the doctrine of the absolute authority of kings, soon to be enacted by Henry VIII, and the practice of relics, then a vitriolic condemnation of the English church establishment as morally and spiritually corrupt. Kaya mahalaga, no, makikita natin yung kahalagahan ng pagsusulat. Kaya nga ang isang minister o isang pastor ng isang church ay dapat din isang manunulat. Reader, writer, counselor, marami. Of course, higit sa lahat ay tinawag siya ng Panginoon at hindi niya tinawag ang kanyang sarili. Tinawag siya ng Diyos through church. So sabi ni John Piper, this was not merely a literary phenomenon, it was a spiritual explosion. Tyndale's Bible and writings were the kindling that set the Reformation on fire in England. Kaya malaki at mahalaga ang mga writings ng mga Galilean and Galilee. So, dito tayo natututo din sa kanila. May mga bagay tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos na parang medyo tayo nahihirapang intindihin. Makakatulong sila para maintindihan natin yung meaning doon sa isang passage. At makikita natin yung faithfulness ng Diyos sa kanilang buhay at kung paano sila naging matapang. So, para sa mga naglilingkod, whether you are a deacon or may hinahawakang ministry, we must resolve by the grace of God to preach and to teach the gospel clearly and faithfully. Kung ikaw man ay nagtuturo sa mga bata, be faithful. Siguraduhin mo na sa iyong Bible lesson ay naaangat si Kristo. Sa mga teachers, we are not teaching Bible story alone. Pero dapat you do an exposition. You expound God's Word. Minsan kasi, some churches, nagmamadali to raise up certain pastor, preachers, teachers. Pero, dapat siya ay mahusay sa exposition ng God's Word. Hindi ito dapat na kukunin mo lang. Ayan, nakikita ko yung trend ngayon na naging issue ang AI-generated songs at AI-generated sermons. Walang buhay yan. Lumalabag tayo sa salita ng Diyos sa utos niya na be diligent and handle God's Word. Oo, makikita natin talagang kaya ng AI. I-type mo lang sa ChatGPT or sa AI yung Romans chapter 11, outline. Gagawa ka na ng outline. Pero hindi naintindihan ng iba na kapag yun ang ginamit mo, kahit baguhin mo yan, hindi iyo yan, at AI yan. Kaya, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay talagang matrabaho. Ang matrabaho yung preparation. Mag-prepare ang preacher ng the whole week, but he will preach it only for 30 to 45 minutes. Pero ang pinakamahalaga, yung mananalangin ka ng mabuti. Earnestly pray to God at talagang you pour out your soul before God as you prepare your message. Kasi kung hindi, it will, there is this result sa mga nakikinig.
and we will not be effective preacher and teachers. Okay, Sunday school teacher, do your homework, do your study, do your research. So, we should wisely advance the cause of reformation through preaching and teaching. Hindi yan makukuha sa debate. Kaya nga maganda yung ginagawa ni Pastor Fidel nung siya'y nabubuhay. And we have seen his legacy kung paano siya ginamit ng Panginoon. And other mga ministers na nasa Panginoon na. So, nawa yung kanilang buhay din ay mag-remind sa atin na tayo patuloy at magtapat sa paglilingkod sa Panginoon. At we should never compromise the fundamental truth of the Scripture. Translate the truth in a way that all kinds of people will understand. So, kung tayo ay nag-evangelize at may tinuturuan, siguraduhin natin na malinaw yung paliwanag natin sa kanila. Hindi ganun kailangan maging magaling o matalino eh. Dahil pag ginamit ka ng Diyos, isusustain niya lahat yan. Sabi nga sa sulat ni Peter, he provided all things pertaining to life and godliness. Ang kailangan mo ay magpakumbaba sa Panginoon at humingi ng tulong at tutulungan ka ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin. But on the other side, kailangan mo rin gampanan yung tungkulin mo na mag-aaral ng salita ng Diyos. So be courageous to face trials and opposition as we preach the gospel and serve the Lord and His Church. So sa panahon natin ngayon, allergic ang tao sa Word of God. Pag tinayuan mo yung truth truth na ang homosexuality is sin, sigurado maraming mag-uupo sa iyo. Nalimutan ko yung batas natin na yung hindi gustokin. Basta meron ngayong implemented na kapag na-offend ang isang LGBT, kasama doon bukod yung rights ng mga kababaihan, sinama yung sa LGBT, na kapag ikaw ay nagsabi ng sa tingin nila ay laban sa kanila na offense sila, pwede kang nilang ireklamo, demanda. Ngayon ang tanong, pwede ba tayo sa ganong mga circumstances? Kailangan ba nating itago sa kanila that homosexuality is sin? But of course, we should be wise. Pag nag-share ka ng gospel sa kanila, see to it na hindi naman condemning. Yun ang nagiging problema kasi minsan, lalo na sa social media. Hindi ako agad sa social media, pero it is better na personal na ibahagi mo ito. At ang gospel ay hindi mo lang ibinabahagi na ang tao pag hindi nagsisi ay pupunta sa impyerno, kundi we need to offer the grace of God. Yung gracious work ng Panginoon. Yung hope ng isang makasalanan. Kasi kung hindi natin ibabahagi yan, nasasabihin mo lang, homosexuality is sin, at hindi mo in-offer yung gospel, kulang yan. So, kaya nga, paulit-ulit tayo, we must prepare ourselves. Maring sa ngayon, we have the freedom. Kaya nga, as a Christian, hindi natin kailangan ma-involve sa lahat ng mga political and social issues, mga kapatid. Hindi lahat. Ang priority natin is those issues na related sa morality, like abortion, homosexuality, etc. I don't know kung familiar kayo kay Doc Adam. Isa siyang kilalang doktor na vlogger na pinopromote niya, I think Australian siya, kilala siya ng mga Pilipino, nakapagkakadalo siya. Pinopromote niya yung abortion. At ang sabi niya, ang abortion ay healthcare.
ako, paano healthcare ang pagpatay ng isang sanggol? Healthcare ba ang pagpatay sa isang sanggol na walang alam sa nangyayari sa mundo? Healthcare ba ang pagpatay sa isang baby na nasa sinapupunan na hindi alam kung anong nangyari sa kanyang nanay kung bakit siya nabuntis? Yan ba yung healthcare? Kasi ang argumento ay may mga Pilipino daw na sikretong nagpapa-abort. Totoo naman na meron. At naapektuhan daw yung kalusugan. But that is one-sided. So, we must be ready to stand firm dun sa truth. Huwag kayong matatakot. Eh, sabi ko nga, kung talagang ikukulong at nagkataon na nagpipreach ka about homosexuality or sexuality at mayroong umatin at na-offend at dinamanda ka, eh, sabi ko nga sa kanila, sorry. Kung makulong, hindi makulong. Kaysa naman na hindi mo maipangaral ang katotohanan. Eh, makapag-privilege ka rin naman sa loob ng kulungan. So, please appreciate your Bible. Read, study, meditate, and apply its truth. Remember, it is God's word. Kapag binuksan mo ang Biblia, you are opening God's word. So, kaya nga, ako, lagi ko dalangin, Lord, help me to tremble before your word. Si George Wilfield, pag babasa ng Biblia, ay nakaluhod yan. Yun yung reverence niya sa salita ng Diyos. Ganun niyang ginagana natin, no-honor ang Diyos. I'm not saying na gawin natin yun. But yun ang kanyang conviction. So, ano man ang posture natin sa pagbabasa ng salita ng Biblia, always remember that the Bible is the very word of God. And remember the martyrs who shed their blood to translate the Bible into the vernacular language of the people, yung common language. Kaya nga, purihin ng Panginoon dahil maraming na ngayong mga Bible na translated sa Tagalog. At hindi lang sa Tagalog, sa iba't ibang dialect ng Pilipinas. So if we have the opportunity, distribute Bibles to the people of your community. Huwag kayong manghinayang na magsabi na gusto kong mag-donate ng Biblia para ibahagi natin sa mga Bible study o kung sino man na kailangan natin bigyan ng Biblia. Kahit mga bata yan, kapag yan ay natututo ng salita ng Diyos, magkakaroon niya ng uhaw sa Word of God. Sa aming children's ministry, na-observe ko na yung mga bata gusto humingi ng Bible. Natawa nga ako minsan eh. Sabi ko, hindi naman totoo kasi hindi naman marunong bumasa eh. Parang totoo na gusto lang yung iba magpapicture ng mga maliit. Pero yung mga marunong magbasa ay nagbabasa. Kaya nakita ko na kahit anumang edad, kailangan niya ng salita ng Diyos. Kasi sa Great Commission, wala namang sinabing mamili ka ng mga taong babahaginan mo ng salita ng Diyos. So, always treasure your Bible. Treasure God's Word. Kapag yan ay nadumihan, magiging madumi ang buhay. Sabi nga ng isang a dirty Bible leads to a dirty life. At yun, ay totoo. Not literally na itatabi mo sa cabinet, pero yung hindi mo buksan. Dangerous to yun. So we must read God's Word every day. Every day. So tayo po ay bago magtapos, baka po tayo may questions o katanungan. O gusto niyo po magbahagi, may
gusto mo ba kanyang ibahagi before we end our Sunday school? Kung wala na po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang maraming nasa langit, salamat po Panginoon sa tao sa aming Sunday School. Salamat Panginoon sa pagtulong mo sa amin, pagbigay ng pangunawa, Panginoon sa aming lesson. Salamat po at nawa po, tulungan niyo po kami na makapagbahagi ng salita ng Diyos at maging priority namin ito sa aming buhay. Help us to be consistent sa pag-aaral, sa pagbabasa ng salita mo, at gayon din sa aming pananalangin. Please increase our faith at sa aming pagbabasa ng Biblia naway patuloy na namin makilala Panginoon sa Kristo. And we pray, O God, na patuloy mo kaming tulungan na maging matapat sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Okay po, kaya po muli, 2:30 ang ating service. Yung pong usapan natin po pagkatapos po ng preaching ni